Pinuri ng isang eksperto ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipatanggal ang floating barrier na inilatag ng China sa Bahod de Masinloc. Pinapakita umano ng Pangulo ang kanyang kakayanan na gumawa ng mga desisyon sa West Philippine Sea nang hindi humihingi ng abiso sa mga kaalyado. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Basta't gagawin natin, patuloy natin ipapagtanggol ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas. Para sa isang eksperto sa international studies, matinding mensahe ang naiparating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Chinese government nang ipag-utos niya ang pagtanggal sa floating barrier na inilagay ng China sa Bahod de Masinloc. Ayon kay Professor Renato de Castro ng De La Salle University, naipakita ni Pangulong Marcos ang kanyang independent foreign policy nang hindi siya kumonsulta sa mga kaalyadong bansa kaugnay sa kanyang desisyon. Pinapakita ho dito yung decisiveness ng ating presidente, no? Na in a matter of few hours, he made a decision. Despite, of course, the possibility that he would have an adverse reaction from the Chinese Coast Guard, the president did not consult the ambassador of the United States, the ambassador of Japan, the ambassador of Australia. Sa kanya is a decision, no? Ayan ho ang talagang matatawag natin independent foreign policy. Kaya talaga hong pinanindigan niya ho yung decision niya ho. Kumbensido si De Castro na ikinagulat rin ng China ang naging aksyon ng Pangulo sa floating barrier. So our president is showing that the policy, of course, is not peace at all costs. We would like to have a peaceful, cooperative relation with China, but at the same time, we will have to defend what we believe is ours. And of course, ayun yung test case niya, no? In-announce niya, we don't want any problem or any, of course, hustle with China. But when China, of course, steps into the red line, that's the time we have to make a stand. I believe this will just be the first and we will have more actions that we will have to show to the Chinese. Sa loob ng matagal na panahon, hindi makapasok ang mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal. Pero nang matanggal ang floating barrier, umabot sa 100 at 60 tonelada ng isda ang nahuli ng mga mangingisdang Pinoy sa loob lang ng isang araw. Noong nakaraang linggo, nakalapit ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa distansyang 300 meters mula sa Bahod de Masinloc, kung saan nakapagbigay na rin sila ng relief goods at fuel subsidy sa mga mangingisda sa lugar. Ito na umano ang pinakamalapit na narating ng isang Philippine government vessel mula noong nangyari ang 2012 standoff. Sa oras naman na magkaroon uli ng floating barrier doon, tiwala ang Philippine Coast Guard na hindi magdadalawang isip si Pangulong Marcos na manindigan para sa teritoryo ng bansa. The Philippine Coast Guard will do whatever it takes for us to remove the barrier. Alan Francisco, para sa Bayan.